nabibili na kayo mas malapit, mas madali na po kayo. Ang ano ko lang, hindi na ako tumigil. Tapos yung lahat ng tinuturo sa training, sinusunod ko lang. Sabi, attend ka lahat. Pag sinabing may training, pag sinabing may season, attend na ako ng attend. Hanggang unti-unti, lumalaki yung grupo ko. Una, isang van, galing Bicol to Manila. Sumunod, nagiging 2 van. Sumunod na event, isang bus. Ngayon, nasa 20 bus kami. Galing Bicol to Manila. Kaya, kung taga saan man kayo, imagine mo nilang gaano din kami kalaki. Pero bakit namin nagagawa? Ibig sabihin, kaya nyo rin. Wala namang ginagawa magic. Sipag lang. Kumausap ng tao. Yung ayaw, okay lang. Yung gusto, sino ba may tanong? 120 tickets times 100. Ay, alam nyo, bibigyan lang ng ganito ha. Sabihin nyo, ito lang sabihin ko sa inyo. Sa tagal ko na sa Global, bibihira ko lang mahagilap sa sobrang easy nito. Kaya, buti na nasa loob ko. Kukuha lang ko ako ng steerer. Tanong. Sige po, sino may tanong? samantalahin. Parang hindi kayo excited makakita ng isang ako. Excited. Kaya na-amaze. Motivation nila. Ano naging motivation po ninyo? Bakit tinuloy-tuloy ninyo? In fact, yung time na yun talagang nagbabagsakan ng networking or negative lahat sa networking at that time, 2005. Matigas kasi ulo ko. Gusto ko laging improve ang tao na mali kayo. Parang ganun. Masyadong negative ang networking. Kaya lang nakita ko maganda kasi. Sabi ko, papatunayan ko sa lugar namin na maganda ang networking. Yun ang naging motivation ko na ngayon nangyari. Na pag sinabing networking sa Bicol, ibang-iba na. Tapos, ang daming networking company ngayon sa Bicol na halos hindi nyo naririnig sa Metro Manila. Pero sa amin, kumbaga yun ang puntahan na yun. For me, it is a positive, but yun ang goal ko eh. Ang goal ko, ma-accept ang networking sa lugar namin. Eh ngayon, parang okay nang usapan. Ang ginagawa mo, nag-networking ako. Anong kumpanya mo? Para pag sinabing in-global, lahat na sila, oh wow, ang ganda pala ng kumpanya mo. Parang yun ang tingin. May mga iba din nag-start, ang mga goal ng ibang nag-start, sila yung sumunod na in-global. Or sila yung sumunod na Joseph Lim. Pero ibang company sila. Pero imagine yung gano'n na nangyari, na na-open, na doon nag-start. Kung gusto ko lang i-prove, sa maliit lang na. Kaya, huwag niyong, sabi dati, di ba, madalas natin pag isang pagtawanan ng isang pangarap ng isang tao pag sobrang taas. Huwag niyong pagtawanan kasi malay mo. Kung ikaw tingin hindi mo kayang gawin, malay mo siya kaya niya pala. Kaya paminsan may downline ka na mas malaki yung pangarap sa'yo. Sang-ayunan mo kasi hindi mo alam na malay mo nandun ako. Dati sabi ko, 3 lang po kami. May isang doon parang astro doon. Parang doon ginagawa yung mga concert. Sabi ko, darating ang time, magkakaroon tayo na season dito mismo sa True enough, last year, November 4 nangyari. Nagkaroon kami ng mid-year. Di ba nagkaroon ng sariling mid-year ang Bicol? Nasa 3,000 attendees. Just imagine, meron Bohol na mid-year, meron Cebu, meron Davao. Except na sa Metro Manila. Yung tatlo, combination ng lahat ng mga members ng in-global. Ibig sabihin lahat ng lines. Yung Bicol, downline ko lang. Ang sa Bohol, nasa 2,000. Ang Cebu, mga almost 1,500. Ang Davao, ang Cebu mga 2,000 din. Ang Davao mga 1,500. Imagine mo, tinalo ko pa yung gabi. Umaga, doon lang magsisimula sa pangarap. Taasan mo na pangarap mo after nun, trabahuin mo lang. Ang pinaka-importante naman, i-enjoy mo lang ginagawa mo. Kasi pag i-enjoy mo ginagawa mo, hindi ka mawasya. Kumbaga ako pag nagta-travel from Bicol to Manila, imbis mag-complain ako na mag-complain, na-i-enjoy ako sa scenery nakikita ko. Sa mga tinitigilan, na-i-enjoy ako, naranasan ko yung hilaw yung kanin, pero ang mamahal. Di ba kasi pag ordinary bus at titigilan yung mga walang kwentang kainan, tapos yung mamahal pa, nakaranas pa ako, iihi ka na lang 10 piso, tapos ang baong-baong nung. Magaganon kaya lang, in-enjoy ko. Naranasan ko makipag-unahan sa, di ba ang ordinary bus kasi walang sistema, basta unahan lang. Nag-aantay na kami, may isang park pa lang yung bus, tumakbo na siya, hinarangan niya yung daanan, yung pinto, tumayo siya, hindi kayo mapasok.
ginawa ko, inakit ko naman yung bintana. Maraming ganun na mga stories na, kumbaga, pag hindi mo kasi hahayaan nila, tatalunin ka sa diskarte, hindi ka talaga magsasucceed. Kaya dapat may diskarte. Sunod pong tanong. Inakuigrab nyo na yun. Oo, pagkaubos ng kape, alis na po. Sige po, tanong. Wala yung tatanong na Isang lockdown na lahat, nakabase na lahat. Ito na lang. share nyo na lang sa amin yung magaganda, bakit kayo Bakit ako naging milyonaryo? Tinakot ko sarili ko anong buhay pag mahirap ako. Parang tinignan ko both sides. Pag gusto mo magkakotse, pag hindi mo nakuha yung kotse, anong mangyari sa'yo? Magkakotse. Pag gusto mo maging mayaman, anong mangyari sa'yo pag hindi ka yumaman? Ay, hirap. In short, nakita ko yung magiging buhay kapag nag-fail ako. Kaya hindi ako nagkaroon ng reason bakit ako kailangan mag-fail. Kumbaga, tinakot ko ng sobrang sarili. Ngayon, marami akong ginipa. Hindi na po ako nanonood that time ng TV. Matulog ako, as in talagang mga 3 hours, 4 hours na lang everyday. Ginawa ko mundo networking na. Birthday ko, hindi po ako nag-celebrate, nag-OPP ako. Family gatherings, wala ako, nag-OPP ako. Everyday. Yun ang ginawa ko. 2 years, nasagad-sagad halos. After 2 years, sobrang sarap lang. Ilang years na game? 5 years. 3 years na po akong nag-i-enjoy sa 2 years na pinaghirapan. Ano yun? Kagigising ko lang po kaninang mga 4. Inumaga akong uminom kanina sa Metro Walk natapos kami alas 8. Gaano kasarap ang buhay? Ang pinoproblema ko ngayon, may pending pa ako nasa 100 na including. Hindi ko ma-include sa dami. Sabi ko, may mga ibang slot na ako na hindi ko na pinapansin kasi sasakit ng ulo ko pag iniisip ko yung flash out eh. Kaya iniisip ko na lang yung mga ibago kong line. Ngayon, ang kagandahan mo sa buhay pag mayaman ka, lahat halos po lalong nagiging ano ibig sabihin ko? Pag gumigimik ako sa punchline, gusto ko mag-comedy bar, tatawagan ko lang si Kiray. Kiray, pupunta ako dyan. Sige, sinabihan ko yung ilan kayo. Libre na po kami sa entrance. Sa mga gimikan sa bar, pag daladala ko yung hammer, pinapark ko lang sa harapan ng bar, pag baba ko, hindi ako pinapabayad ng entrance. Ganun kasarap pag mayaman ka. Pag wala kang pera, lalo kang sisingin. Kanina may singin. diba? And it's very true. Para makalik tayo, konting ano lang, fiesta. Ang mayaman, pag inimbitan sa fiesta, habang kumakain ng marami yung mayaman, natutuwa yung pinuntahan niya. Tama? Pero pag mahirap ka at kumakain ka ng marami, masama na ang tingin sa'yo. Tama, di ba? Ganun ka unfair. Mayaman ka, ang ipapakain sa'yo yung mga special na pagkain. Ang gagamitin mong plato, gagamitin mong kutsara, tinidor, yung tago-tago nilang halos hindi nila ginagamit, ilalabas nila yun para mo lang gamitin. Pero pag mahirap ka, kung ano-ano. Ganun ka unfair. Sa Hammer, gumimik ako nung isang araw, Metro Cocktail. Alas 8 ng umaga ako umuwi. Hindi ko alam, coding na pala ako. Pagdaan ng Hammer, yung dalawang enforcer nandito, tuwang-tuwa pa sila. Uy, Hammer! Yung nasa likod ko, isa din ng Millionaires Club, si Louie Gascon, ang dala-dala niya lang sa EX. Nasa 1.3 million din halaga nun. Nasa likod ko siya. Pareho kami coding. Ako hindi inuli, siya inuli. Ganon. Kanina, galing ako airport. May sinundo kami, serving. Ang ganda ng serving namin sa may expressway, di ba yung packet ng Cubao? Ang daming sinerving ng driver ko. Pag-serving, sinisita sana siya ng isang enforcer, nilagpasan niya, inarangan siya ng isa. Tapos pagharap, hindi binaba. Sabi ko, Bossing, nagmamadali lang. Ganun ka tono ko. Nagmamadali lang kasi kami. Alam mo sabi, Sir, pasensya na po. Sinita ko lang kayo kasi nakakaya naman po. At daming nakakita, kakasabihin, hindi namin kayo inuuli. After that, sige sir, parang pinigil lang kami, parang umakas. Pinalagpas pa rin. Ganun po kami fair ako. And wala tayong magagawa, ganun talaga eh. At an early age, nakita ko na yun, kaya pinili ko maging kaya. Sabi ko, ayoko nang ina-appear. Parang hindi ka ma-appear dapat. Payment. Pakita ko po sa isang account.